Ayan. So, hello mga kababayan. Ayan. So, kung makikita nyo naman ngayon, dito ako sa Finland. And simulan ko na gumawa ng mga video kasi maraming nagtatanong na mga kababayan natin kasi lately nga yung Finland and Philippines ay nagkaroon ng agreement to hire skilled workers, and nasa news siya lahat, news outlet ng Pilipinas, nasa ABS-CBN, GMA News at kung ano-ano pang news outlets. So dahil dyan, naisip ko na dahil ang dami nagtatanong, ang dami nag-message, private message, ang dami nagtatanong, so ang gagawin ko na lang ay gagawa na lang ako ng video dito sa YouTube para isa-isahin nating sagutin lahat ng tanong nyo, kung paano mag-apply, saan pwede mag-apply, ano yung mga trabaho sa Finland. So lahat yun sasagutin natin isa-isa. At magbibigay rin tayo ng tips para at least alam nyo kung ano yung i-expect nyo dito sa Finland. Kung anong klaseng country ba siya, anong klaseng mga tao bang meron sila. At hanggat maaari ako yung magtatagalog or magsasalita sa sarili nating wika para maintindihan ng lahat at para madali lang, para 'di ba di tayo nahihirapan mag-intindi. So yun, so sa mga susunod na YouTube videos, magre-research ako para sa inyo at sana mag-subscribe yung mga tao dito para tulungan tayo, no? So tulungan ko kayo kung ano yung mga tanong nyo, tapos tulungan nyo din ako para at least paano kumita naman tayo ng kahit maliit lang or pandagdag sa mga gastusin dito sa Finland para sa atin lahat. So yun. So sagutin ko muna yung unang tanong para sa video na to, kung saan pwede mag-apply. So sa Pilipinas merong mga agency na partner yung Finland. So kung nasa Pilipinas ka at ang tanong ay anong agency, yun ay kailangan natin alamin. So magre-research ako ng mga agency na meron dito meron sa Pilipinas, tapos doon kayo mag-apply. Tapos ano yung mga trabaho? Yung mga trabaho dito kadalasan skilled workers, may mga nurses, may mga waiters, may mga chefs, may mga cleaners, at minsan meron din construction. Pero may mga trabaho kasi na mga nagre-require ng language. May mga trabaho naman na hindi gano'n nagre-require ng language. Tulad ng mga nurses. So yung mga nurses, kailangan nila mag-aral para sa language. Meron din namang mga chefs. Yung mga chefs hindi naman gaano kailangan ng language. Basta yung experience nila maganda. Tapos yung mga waiters din naman conforme kung saang location. May mga area kasi na kailangan talaga ng maaari language, kasi yung iba gusto nila marunong magsalita ng Finnish. So yun yung reality pag kung mag-waiter ka. Sa cleaner naman may mga company din naman na hindi nagre-require. Madalas hindi naman required na marunong mag-Finnish pag cleaner ka. Pero meron na kasi ngayong iba na nagre-require. So conforme talaga kung ano yung requirements. Pero ako, tulad ko, nag-aral ako ng language. So marunong ako magsalita pero onti lang. Pero kung decided ka talaga matuto, feeling ko kaya naman sa matuto. So itong video na to, intro lang to sa ngayon. Tapos gagawa ako ng mga mas maayos na content para mas maintindihan nyo at mas malaman nyo kung ano yung mga pwedeng gawin dito at ano yung mga trabaho, ano yung mga expectations, magkano yung sweldo, ano yung mga gagawin.
ano meron, anong wala, yung mga ganon. Para solid yung mga facts at hindi tayo ma-scam ng mga, kasi ngayon dahil marami na tayong mga, dahil maraming may gustong pumunta dito, asahan nyo maraming scammer nakakalat dyan. Maraming mga agency na scammer. So yun ang iwasan nyo. So mga susunod na content, tatry natin na umanap ng mga pagkakataon kung saan na malaman natin kung saan pwede mag-apply at kung paano mag-apply. Kasi ngayon yung rules dito nagbago na din. So yun. So wait na lang ibang content ko, and sana mag-subscribe kayo para ganahan ako gumawa ng content, 'di ba? Kasi para tulungan tayo. Tulungan ko kayo, tulungan niyo ako. Parang ganun lang. Okay? Bye-bye.